Next tayo, magpo-proceed tayo sa ating second speaker. Thank you, Miss Isa. Okay. Wala na akong masyadong maraming sasabihin kasi alam ko, excited na rin kayo sa ating second speaker. Okay. By Start the na po way, sa ba? mga nalito Ito. sa pangalan ni Miss Isa, ang dami, di ba? May Claire, may Isa. Ang totoo niyang pangalan ay Clarissa Mia Diaz Castro. So, i-post na lang nila yung LinkedIn link dito sa chat box. So, our next speaker is a fitness enthusiast. So, ang topic po niya is integrating fitness into our daily lives as a freelancer. So, kailangan natin ito, guys. Kailangan ma-push ito. So, siya po ay isang freelance bookkeeper handling Australian clients. So, ito po ang ating second speaker, si Miss Wendy May Ortega Labajo. So, yes po. Ayun. Hello. Hello. Rinig naman po ako. Good evening. Yes po, Rinig rinig po. po. Ayan. So, mag-share na po ako ng screen. Sobrang, galing na ni na-meet ko siya nung tribe meetup. Ang ang layunan ng ni Ate Gila. Kasi nung time na yun, wala pa siyang client. Nagsa-start ka talaga. Tapos ngayon, nagpe-present. Nakikita niyo po ba yung screen ko? Ayun. So, thank you dun sa mo. Sobrang dami ko natutunan. Tsaka nakakahiyan sumunod sa'yo. So, eto, sige, start natin. Wait lang pa. Ah, Ayun. So, wait. So, eto, sana interested kayo, no? Kasi hindi to yung usual na topic na client getting or paano kumita. Ito naman is a different topic from usual na So, di ko nga alam bakit ako yung inano ni Ate Melon. Di ko, nahihiya ako nung una. Kasi sino ba naman ako? Hindi naman ako fitness coach. Yung ganon. Wala naman akong credentials. Pero sana ay allow niya akong i-share yung naging journey ko. Nag-start ako sa um, fitness journey ko. So, di ko lang maingay. Nasa labas SM. So, eto. Share ko na ng onti yung ko. Nag-start kasi akong mag-ano talaga sa fitness last year. So, this was me before. If makikita niyo sa screen, last August, ito yung itsura ko. Tapos, 71 kilos ako na. Sobrang bigat. Umabot pa nga ako ng 73. Tapos, um, time kasi na yon, hindi ko na nagugustuhan yung nakikita ko sa salamin. Tapos, yung insecurities ko sa sarili ko, iba na. And, unknowingly, naapektuhan din yung paano ako Wendy, makipagtungo. hindi gumagalaw yung screen. Eto po. Ayan. Ano po yung nakikita ko? Yung first slide lang. Okay. Sige, i-escape ko. Ayan po ba? Parang kailangan siya i-scroll down kasi naka-PDF siya. PDF yung nag-share. Ah. Wait lang ba? Ang daldal ko, hindi pa pala nag-share ng maayos. Ayan po. Okay na. Ayan. So, ayan. Nakikita na po yung second screen natin. Yes, yes, yes. Ayun. So, ito yung nag-start pa kong mag-decide sa sarili ko na um, yung i-integrate yung fitness sa buhay ko. So, umabot kasi ako sa point na ang bigat ko, I'm 5'5" flat, tapos yung weight ko is 73 kilos. Umabot ako sa sobrang bigat. And yun nga, more than the physical appearance kasi, um, madami na din akong insecurities and yung confidence ko, hindi na siya ganun kaganda. Mahal ko ang sarili ko pero unknowingly naaapektuhan yung paano ako makipagtuturo sa iba. And more, more importantly, yung health. Kasi hindi naman tayo bumabago. So, ayun, nag-decide ako mag-join sa isang community.
Kasi di ba, alam naman natin, lahat tayo dito naging part ng community. So iba yung help niya na nabigay sa akin. And um, sana pwede kong isabihin. So it's Kaizen. Madaming taga-tribe na nandun. Si Ate Melona, hindi ko alam kung ako yung nag-influence sa kanya or may iba pa siyang inaano. Pero nandun siya, magkasama kami. And sobrang galing ng progress niya din this season. Ayun, last August, 100 days lang kasi siya na challenge. So, ayun na, sobrang nagustuhan ko siya nung nag-start ako and naging biggest loser ako and naging WIP finalist. So, yun lang yung ano ko, kasi wala naman akong credentials. Um, so, eto ako before. If makikita niyo yung timeline, April 9, 2024, ganyan pa yung itsura ko. Nung tribe beat up, sobrang as in talaga. Parang, yung laging tinatago yung tiyan, yung gano'n. Yung pag nakikipag-meet ka sa mga tao, wala kang. And then, nagre-recreate ako ng iba kong photo. Ayan, same na ano. Ganito na siya nung November. Tapos, June 20, 2024, doon ako nag-start na mag-workout. And then, March 5, naano nga ako nung pinaano ko to kanina, kinukulit ko, malayo na pala. Hindi ko namamalayan na ganito na pala yung inaabot ko. Na, kasi consistency, kasi yun kasi talaga. I mean, yun yung kinaganda ng fitness kasi walang ibang gagawa nun para sa'yo. Ikaw lang. Kahit gaano ka pa kayaman. Ano yung parang equal kayong lahat when it comes to fitness. And hindi siya limited lang sa mga specific na tao. Pwede siya sa lahat. Ayun. So, yun lang yung share ko sa aking parang naging progress. And more than the physical, more than the aesthetic part mo, parang nakatingnan, iba yung internally, iba yung effect niya sa akin. So, ayun, for the 100 days, I lost 10.4 kilos. So, currently, I'm 61 kilos. And more than that, yun nga, I get to love the person na nakikita ko sa mirror. Parang iba na yung tingin ko sa sarili. And then the confidence na hindi ko na-feel for the longest time, nandun siya. And, ayun, minsan hindi natin namamalayan, pero iba yung nabibigay ng pag hindi sedentary yung lifestyle na. Like, gumagalaw ka, iba yung focus. Ayan. And, hindi lang din physically, pero may effect siya mentally and emotionally. Minsan kasi ano siya yung indirect yung effect. Kasi ang nakikita lang ng mga tao yung physical. But the inner work na nabibigay ng fitness, kasi yung fitness hindi lang siya workout. So, it's more than that. And ayun yung parang for me yung share ko din na um, pwede natin siyang gawin sa buhay natin. And if you experience it yourself, uh, trust me, you will be in a better state. Siguro hindi lang natin mararamdaman natin. Pero, di ba, because. So, may tanong ako, ano yung usual niyo na routine everyday? Ano yung a day in a life? Especially dun sa mga parents, ano yung usual niyo na routine? Kung okay lang i-share. Ayun. Gising, luto, kain, hatid work. Sige, so, nakikita ulit ba yung screen ko? Nakikita po ba? Sorry. Wala na. So, if ganito po yung usual yung routine. Kasi ganito ako before eh. Gigising, magkakain. Tapos, kung nasa corporate ka pa or may client work ka, client work. Tapos,
Wait lang, tingnan ko nga lang. Ayun, using up and exercise. Ayan. So, ayun, di ba, hindi talaga, initially, hindi talaga kasama yung workout ka pa or may iba ka pang activities other than yung necessary nating gawin. So, ganito din ako. Client getting, dinner, social media, sleep. So, syempre, walang kasamang, hindi yung workout na yan. Hindi ganun. So, ngayon, ganito na kasi siya sa akin. So, yung, ayun, meron kasi akong full-time. May mga clients akong full-time eh. Pero yung nagiging usual kong routine is, since Australian yung clients ko, early yung, so start na yung day ko nag 6 a.m. So, minsan hindi na ako nagbe-breakfast or minsan breakfast, lunch, gano'n na siya. Tapos, client work na talaga yung full 8 hours. Tapos, after niyan, kahit anong maging pending ko or anong mangyari, mag-workout at mag-steps ako. Yung workout ko 3 times a week, yung steps ko din. Sa after niyan, dinner, then social media, kung may time pa ako. Tapos, sleep. So, um, usually na kapag nagagawa ko yung mga need ko kasi full day nasa bahay na, full day nakaupo. Pero yung pag-workout and other activities, kasi nagba-badminton din ako. Yun na yung ano ko, parang release ko pa na tired ako buong araw. So, di ka, yung pag-workout kasi it gives us energy. So, hindi siya yung parang mapapagod ka. Iba siya, parang mas ma-energetic. Yan. And gusto ko lang din i-share, kasi kanina ko ito kinuha. Ito yung mga successful na tao na kasama sa routine nila yung So, like sila, CEO ng Apple, si former US President Barack Obama, si Mark Zuckerberg. They are all successful and ma-imagine natin gano'ng ka-busy yung life nila. Pero they have their routine na mag-workout or mag-exercise. And I think na it's one of the reasons why they're successful. So, and bakit pa nila gagawin yun? And, and bakit pa nila nagagawa? So, kung time yung for sure naman mas busy to na tao to. So, ayun lang yung kasi nga hindi lang siya sa physical. And then, so paano ba? Ito yung currently, syempre hindi ako mag-share ng hindi ko nagawa. So currently, ito yung effective sa akin and it might work for you as well. So first is the diet would be calorie deficit. So from the word itself, tayo kasi mga tao, meron tayong calories. Lahat ng tinitake natin na food everyday, may calorie count. So once you lessen it, nasa calorie deficit ka na. And meron tayong maintenance calorie na tinatawag. For example, 1,500 calories yung maintenance calorie. So, babawasan mo na 300. So, nasi-share po ba yung three effectiveness? Nakikita niyo po sa screen. Naka-share siya pero nakikita yung baba. Hindi naka-click yung present and Okay. Sige. Pasensya na po talaga. Ayan. Okay, Ayun, yung three okay na. effectiveness. Ayan. So, ayun, yung first is, kasi diet. Kasi kahit naman, siya parang, hindi siya mamimili ka. Or pwede naman, pero ito yung parang hindi pwedeng diet lang, hindi pwedeng burger. Ito yung parang effective talaga. Although, kahit mag-diet ka lang, pampayat ka. Pero ang effect niya is parang sa akin.
Pero you can start from there. And then, choose a workout. So, either gym or strength. Hindi mo naman kailangan ito kasi yung pinaka-misconception. Yung parang, hindi ko natanggal to. So, yung parang kailangan mong bugbuhat ng mabibigat or nai-intimidate ka sa mga nagbubuhat. Ganon din kasi ako nung una. Pero trust me, yung mga taong nandun, gusto lang din nila mag-improve ng sarili. Kaya, and lahat naman ng nandun, nagsimula lang din sa mababa, yung mga nag-gym. And hindi mo naman din kailangan mag-enroll sa gym. Kasi madami namang home workout na pwedeng gawin. Ayun, basta yung katawan mo is gumagalaw. Kasi yung workout, yung strength training, ano siya mas nakaka-form sa'yo ng muscle which will allow you to burn fats. So, ayun yung pinaka-effect na. Para siyang support dun sa pagdadal. Para hindi ka naman tuyo tingnan. And then cardio, exercise. So, aside from the strength training, a cardio will also help na mag-burn din ng calories or mag-burn ng fat. So, either walking, running, other activities. So, when it comes to sports, yoga, ganyan, yung mga pilates, yung nauso ngayon. So, yun, yung 3 effective ways, pag pinagsama mo to, surely it will just be a matter of time. So, paano ba? So, sige, let me share you, kung gusto mo mag-start ng calorie deficit, puntahan mo yung site na to. Dito mo malalaman yung yung maintenance calorie mo. Fill up mo yung base sa status mo, like the age, the current weight. And then you can deduct 300 to 500 calories. Yun yung, kunwari, 1.5 yung lalabas mong maintenance calories. Bawasan mo ng 300. So, yun na yung naka-calorie deficit ka rin. And then, yun din, so, paano mo siya matatrack? Although, sa una-una, medyo nagka-create ng tension. Kasi pag hindi ka sanay mag-lot ng medyo hassle siya. Pero, in time, lahat naman ng bagay pag tumatagal na, nasasanay ka. Ayun, kung kaya nyo na, pwede kang bumili ng weighing scale. Ititimbang nyo yung food. You can download this app, MyFitnessPal. It's an app na nandun yung mga, parang repository ng mga details ng food. So, for example, yung lechon manok, nandun yung breakdown ng ilan yung calories niya, ilan yung carbs niya, fat, protein. Yun. So, ayun, you can start dito. Pwede siya. Tapos, for example, in a week, napapansin mo, nagka-calorie deficit ka, hindi naman nababawasan, mag-a-adjust na. For example, magbawas ka ng 50. And sure ako, kahit mga 2 weeks, mababawasan ka na ng 10 pounds. And then, next is yung workout mo. So, pwede ka namang mag-workout twice a week, thrice a week, or 4 times a week. Pero, siguraduhin mo is yung commit mo siya consistently. You can commit to do it consistently. Kasi, what if sa una na hype ka, gusto ko 4 times, or hindi mo siya masasayang. At pumili ka lang ng kaya mo ito. Hindi naman necessarily araw-araw. As long as tama, hindi naman tama, yung parang nata-target mo lang yung tamang body parts. Ayun, for example, ito, pwede nyo itong i-screenshot. Mag-search kayo ng mga workout na ito yung, for example, squat workout. Madami namang free sa YouTube. So, dito umiikot. And if super interested kayo, pwede naman kayo mag-hire ng fitness coach. Diba? Kasi form is important. Or if hindi ka pa ready home workout. Din naman, parang, wag mo naman biglain yung sarili mo. Kahit sa bahay ka, hanggang maging confident ka at makakarating ka na naman. Eh, di ba nasa community kayo ng work
bookkeeping workload. Pwede kayong mag-send sa isa't isa ng mga screenshot nyo, parang ano nyo lang, update na nag-work out. Malaking tulong din. And then, yun din, pag once na-start mo na mag-workout, huwag kang manatili sa weight or reps na kung ano ka nag-start. Kasi, um, mas magpo-progress ka kung nag-add ka ng weights, ng reps. Pero kung hindi kaya, pilis. Pero yun nga, kung gusto mong mabuo talaga yung muscle, mag-progress ka upo. Ayan. Tapos, next is, ayun, cardio. So, pag cardio, gusto ko lang i-share na yung walking and running, walang lamang sa, lamang ang running sa walking. Same lang sila ng effect. So, walking is already enough for a daily cardio. Example, sobrang sedentary ngayon ng lifestyle. Yung tipong wala ka talaga pagkatapos mo mag-work ka or kahit mag-start ka ng i-try mo na lang na may i-target ka specific steps per week or per day. For example, mag-start ka lang ng 5K kung yun lang muna yung kaya. Mas mapapansin mo may ibang effect yun sa katawan. Tapos in time, pag kinakaya, ay sobrang easy na ng 5K, adagdag ka ng another 1K next week. Yan. So, hanggang reach mo na mag 10K a day, ayun, sobrang promise, iba yung effect niya sa katawan mo. And even sa focus. And kung hindi mo naman siya na-enjoy, like yung iba hindi na-enjoy mag-run, try mo yung sports. Sports, yoga, Zumba. Zumba ay nakakatulong din mga guys. Diba? Sa mga madaming mga miss na nagsusunod. At least lang, meron ka other activity than your usual. Kasi the more na nag-move yung katawan mo, the more ka na, mas mag-aano yung katawan na, kasi kaya ka nag-gain ng fats kasi nga wala kang activity. Ayun. So, yun yung ano ng yung three effective ways. So, kung hindi nyo kaya yung mag-diet pa or mag-workout, ito na lang siguro yung challenge ko. At least do daily steps. Ayan. Start from at least 5 to 6 steps, then add until kaya na. Kung hindi mo kaya mag-walk sa labas, you can invest. Ayun, mga kumikita na dito na. Can invest a walk pad. Yan, kahit nag-work ka, nag-steps ka, or in between work, parang mo mamamalaya, lumabot ka na pala ng 10K. Or like for example, every 30 minutes, pause ka muna, maglakad-lakad ka ng konti. Parang breather din kasi siya. And then, you can tag your friends or your community kung nakabibilong ka man. Tapos, or ako, ganyan, or parang may accountability, extra accountability. Minsan kasi ang tao nagpe-perform pag merong nakatingin. It's a theory. Merong ganong concept. So, yun. And, yun lang din. Yung consistency. Kasi hindi mo kailangan maging perfect. Like sa lahat ng kahit sa anong bagay. We all start from hindi tayo marunong or kahit nangangamba. As long as consistent ka at nagpa-progress ka, yun yung importante. Yung progress over perfection. Kasi pag nagtagal, hindi mo na malaya, ang galing mo na pala doon. Parang, kahit patsahin mo na, kaya mo na. Tapos ito kasi yung mga nililive by ko na live by ko mga from my mentors ko. So, parang naka-arc sa ko, bakit gusto kong gawin yung fitness. Kasi nga, siyempre as a woman, meron ako parang pinipicture out na parang physique. Ganyan. And kailan ka ba isa-start? We only have one lifetime to achieve that goals. And even your health. So, lalo na gusto ko palang i-share before ako nagka-insect, yung uric acid ko, never yan po pumunta sa normal. And when I started, 1 month after, nagpa-check up ako.
normal silang lahat. Isa yun sa parang underrated na din, health issue. And yun lang, yung kapag na-unmotivate ka na or mabilis kang bumigay, like, sige, bukas na lang ulit ako mag-diet, next month na lang ulit mag-workout. Kasi gusto mong mag-give in sa mga ito din yung lagi kong inaano na it's easy to say no when there's a deeper yes burning inside. Yung parang, ano ba kasi yung reason bakit kailangan ko itong gawin? Once na-establish mo yung bakit mo gustong gawin or i-trigger yung fitness mo. And then yung sa mga nagsasabing, kaya mo lang yan kasi may time ka or single ka pa. Hindi ko kaya yan kasi may anak na. Or hindi naman mag-e-effect sa akin yan. Na-try mo na ba? Ganun. So, yun yung natin. Yung puntahan mo muna and tsaka mo sabihin, hindi mo kaya. So, yun nga, kahit mag-start ka muna sa pag-steps, promise iba yung effect. And you might influence other people too once you start your fitness journey. Iba din sa feeling hindi mabot kasi ako sa point na, uh, like, di ba, nagkaka-client ka na parang you're earning enough na din. Parang sa sarili ko, eto na ba yun? Hindi naman ako yung sobra-sobrang laki ng kinikita. Pero I'm earning enough para din sa. Pero I felt na may kulang. And it was something na kailangan ko din my my sanity. Ayun. And sa fitness ko siya nahanap. And yun, pwede tayong mag-connect. And sana pwede niyo akong i-allow. Kasi if you wanted to learn about dun sa community na join na ako, mag-open siya ulit ng August. Kahit hindi ka mag-enroll, may free group naman and nag-email yung coach ko doon. So, meron kang pwedeng ginagawa. You can sign up here. And then, kung gusto niyo ko i-add niyo ako, tapos tag niyo ako baka. Ayun lang siguro para. Alright. Thank you, Miss Wendy. Grabe. I'm sure na-challenge kami. Ako, kasama na ako. Na-challenge ang lahat sa fitness goal na to. So, mag-heart naman kayo dyan, yung mga natuwa na challenge, na-inspire. Grabe ang fitness journey ni Miss Wendy. O, di ba? Ang laki ng binawas. Ang sarap sa pakiramdam siguro yon yung sobrang healthy ka. So, mag-heart naman tayo kay Miss Wendy. Thank you so much. So, i-open natin ang ating ah, Q&A portion. Ayan. So, yung may mga tanong, pa-chat na lang po sa chat box. I'm sure marami pang mga naguguluhan o marami pang gustong malaman sa ating dalawang empowered women ngayon. Sige. So, umpisahan ko na yung question habang nag-iisip ang ating audience. So ito yung first question for Isa and Wendy. Okay. As a busy mom, career woman, or freelancer, what would you advise to other women here who also want to level up, stand out, and thrive? So, mga advice po ang para sa lahat. So, unahin na natin si Miss Wendy muna. Siya yung naka-spotlight. Sige po. Hindi po kasi ako mother. So, hindi po ako makakabigay ng sa busy person na lang. Pero hindi ko kasi ako busy. Okay. As a At freelancer, ayan, as a as a career freelancer. woman. Ano yun para mag-thrive? Sorry, ano nga ulit yung question? So, ano yung mai-advise nyo po sa ating mga audience para mag-stand out, mag-thrive, and mag-level up sa kanila para to be empowered also like you? Ay,
Siguro sa lahat ng bagay. Kahit sa ano man yun. Just start mo. Kasi ganun ka naman, kahit gano'n mo siya gusto nang achieve, kung hindi ka magsa-start, yun, walang mangyayari. Huwag mo nang mag-aim agad sa mataas. Or pwede naman, pero ang ano doon is be consistent talaga. Kasi ako as a freelancer, I started na mag-enroll sa freelancing 2021. I got my first task in direct client 2023. So it took me years. And pero may mga ano din kasi yun, may mga nerves along the way. So yun nga, consistency. And ano, wag mo i-compare yung sarili mo sa iba. Focus on your own journey. Kasi nga, diba sabi nila, comparison is the root of joy. So, kasi sa sobrang focus natin ano sa iba, at nakukumpara natin sa sarili, ayaw na natin gawin. Kung ano yung kaya mo, as long as binibigay mo yung best. May sinishare mo yung journey mo. Kasi minsan, sa tingin, tsaka i-celebrate mo din pala yung wins. Kahit gaano kaliit or kalaki. Kasi minsan, pag sobrang nakatingin tayo sa ano ng iba, na hindi pa yun yung win. Yun kasi yung naging mistake ko nung una eh. Na, bakit siya ang bigs yung nagkaklagit? Ano agad siya 8 months, kung wala pa agad. Pero minsan, yung ganun na, i-celebrate mo yung win. Like, nakapag-send ka ng proposal, nakapag-connect ka. Kasi in type, it's just really a matter of meron at meron. Be consistent lang and celebrate your wins. And acknowledge din na it's an achievement. You're already empowered that way. Para sa akin. Ayun. Yes. Okay, before mag-answer si Miss Isa, meron lang ako shout out dito si Miss Joyce. Thanks daw sa website. No, di na daw siya magigilty sa kakautang ng calories niya. O, di ba? Thank you. Thank you, Miss Joyce. O, sige. Miss Isa naman sasagot sa question. Yes, hello. Ayun nga. So yun nga, kanina sabi ko nga kapag kung sino magtatanong sa akin, friendship over na dapat eh. Pero sige, pinatawad ko na kayo. De, joke lang yun. So yun nga, so para sa akin, alam mo, yung being a mom, career woman or freelancer man yan. So it's already a big job already. So kung gusto mo mag-level up, or mag-stand out or mag-thrive, pinaka-importante talaga sa ating mga nanay, yung maging intentional ka sa time, sa energy mo at sa lahat, lalo na tayong mga nanay. 24 hours tayong hindi tayo naubusan talaga ng gagawin. So, hindi mo kailangang gawin lahat sabay-sabay. So, focus on what truly matters and take things one step at a time. Kasi hindi naman tayo si superwoman na kayang gawin all at once. So, tapos isa pa, surround yourself with the right people. So, yung mga susuporta sa'yo, mag-i-inspire sa'yo, dapat isurround mo yung sarili mo ng mga taong ganyan. Huwag kang mag-isa. Kasi kung mag-isa ka lang, tagang mabilis kang bubulusok pa ibaba. Kasi konting ma-frustrate ka lang. Ay, ako na, I give up. Parang ganun. So, yun nga. So, don't be afraid to invest in yourself, whether sa learning man yan, sa skills, or sa kahit ano man yan. Ako nga, sabi ko nga sa inyo kanina lahat na lang ng course in-enroll ko eh. O, di ba? Kasi, pero hindi naman ako nagsisi kasi napunta ako sa tribe. Sorry, napunta ako sa TBSA. So, napunta ako sa in good hands ngayon. So, yun nga. So, minsan ang alam natin na small progress man yan. Pero, yung pala yung magdadala sa atin sa mas malaking breakthrough. So, yun lang. Keep on going. So, ano pa ba? Yun lang, wala na akong maisip. Thank you. Okay, thank you. O, meron naman dito. Gusto niya magtanong ng live. Okay, si Miss Jo. Hindi. Address to my mentee since Kaisen to. Though nakikita ko na si Kaisen since last year. Especially kay Disa Monte, di ba? As someone who has struggling for weight loss, ito, reset ko na tong challenge. I've been into weight loss management with my endo. Pero hindi ako tinatablan. Hindi ko alam kung bakit. I also joined the US group
for weight loss, I'll tell na it's Ozempic medication since I'm a PCOS patient slash hypothyroid patient. So, si Joyce is also PCOS patient yan. So, we're struggling on a weight loss. Sabi ko, magkaiba kasi yung approach for PCOS and magkaiba sa thyroid patient. So, ang question ko for the Kaizen is, meron bang consultation with the doctor na though sinabi na namin to sa small GC namin na tatablan ba tayong may mga ganitong sakit? Kasi parang nakikita namin among the participant, those are parang hindi naman gusto lang na mag-weight loss. Ubra yun, di ba? How about those patient na may struggle sa weight loss na hindi kami tanatablan talaga kahit anong effort. Ayan, nag-OMAD ako nung busy. As in, yun. Pag busy utak mo, hindi ka din kakain, di ba? Medyo tumalab siya. Pero recently, back to the weight loss na pang 6 feet, 6'3" yung height na required sa akin. So, nahihirapan ako. Even I want to join fun run, even walking na lang recently. I'm having yung severe palpitations. So, I can identify if it's PCOS or dun sa thyroid siya. So, yun yung question ko. Tatablan ba kami na may mga ganong patient for the Kaizen Okay po. challenge? Kasi kung physical fitness lang, e-effect siya sa normal na tao, diba? Kami quite abnormal yung sakit namin pagdating sa weight gain. Ako. So, ito kasi na within sa communities, madaming, hindi ko lang alam yung exact count, pero may mga kilala, may mga PCOS. Okay. So, if gusto nyo Si Disa is also a PCOS patient also eh. I don't know lang since ako kasi dual problema ko sa health eh. meron akong isang sobrang nag-stand out kasi hindi lang PCOS yung sakit niya. May PCOS siya, may ano ba to? Kalimutan ko yung may ano ba yung sakit niya? Wait lang po tingnan ko. Kasi siya multiple yung yun. Sorry na. Pinahirapan kita mag-search. Hindi, okay lang po. Sobrang ganda po ng question eh. Kasi, siya concern din yun ng mga tao. Meron siyang adenomyosis, asthma, plantar fasciitis. Pero for the past 3 seasons, nag-lose na siya ng 64 pounds. So, and all of that are present. So, hindi ko naman sinasabing mag-work siya sa'yo, but it worked for her. Kasi hindi naman natin malalaman kung hindi mo siya isa-try. Pero, yes, around 30 kilos. 29 big exams. So, if gusto niyo siyang ma-search, siya si Jet David, J-H-E, David. Search niyo yung profile niya. Yun yung journey niya. And kinaya niya. Nag-workout siya, nag-calorie deficit siya, nag-step siya, all having those conditions. And ayaw ko naman sobrang i-build up yung Kaizen, no? Pero inside, merong medical doc. So, kung meron kang mga concern, pwede kang mag one-on-one consultation or mag-ask. Ayun siguro yun. And meron ding situation sa Kaizen na may PCOS, tapos mapag-conceive. Kasi di ba, yun naman yung minsan yun yung reason kaya hindi ka makapag-conceive kasi na, yun na. And yung one way is para dapat mag-lose ka ng weight. Ayun. Na-answer ko po Nasagot yung ba, question. Miss Jo? Thank you. Yes, may nutritionist din. Mabilisan lang po sigurong Miss Wendy. Kasi may tanong po dito, ano daw po ba yung Kaizen para sa benefit ng mga Okay. hindi nakakaalam? Okay. So, siya? It's program. It's a 100-day program, 100-day challenge. Yan. Yan yung sinad ni Lori pala. Siya si Jetos. So, sobrang inspirational ng story mo.
Ayun. So, yung Kaizen is parang 100-day challenge. So, ayun. Isa siyang community. And you'll be doing yun lahat ng sinabi ko, yung calorie deficit, yung workout, and the cardio for 100 days. And depende, may iba kasi hindi naman lose weight yung reason nila for join. May iba na nagpo-bulking. So, yun na yung mga ibang level na. Pero, initially, if you want to use yung program. Oh, so may pag-asa. May pag-asa, Miss Jo. Sabi din ni Jonathan. So, yun sa lahat naman ng mga ito, siyempre lahat gusto natin yan maging healthy, gusto natin maging skillful tayo, maging creative, gumawa ng portfolio. So, kailangan lang din talaga para sa akin self-discipline. So, hindi mo naman kasi magagawa ang lahat ng to kung wala yun eh. Mawawala yung motivation mo, minsan hindi ka masaya, minsan ayaw mo na gusto mong sumuko. Pero when you have this self-discipline, kahit ano pa yan, at saka alam mo yung goals mo in life, kayang-kaya mo yan. So, ganun lang, babangon ka. Yan. Pero hindi lang naman babangon eh, di ba? Kailangan mag-move forward ka. Kailangan gawin mong the best mo para sa family mo. Paano man yung vision natin, goal natin in life, di ba? So, ano pa ba yung ibang tanong? Ano ba ang mga tanong dyan? So, ang pa-heart naman ulit sa ating mga speakers. So, any final word po or Miss Mel, TL Mel? Mga ano ba tayo? Sabay tawag eh. Ayan Meron guys, tayong, yes. mag-on cam Go kayo na. guys kaya matatapos na yung session natin. Okay, mag-picture na tayo. Picture, picture, picture. Yes. Saka Ayan, later picture, pala may announcement. picture. May announcement. Sige, pa-picture, pa-on cam lang natin to sila, Glenn. Pag hindi mag-on cam, hindi alis yung speaker O, natin. yung, Magsasalita pa ulit yan. Bahala kayo. Hanggang 11 yung hindi na dito. mag-on cam, hindi Oo, magiging yan. fit. On cam, Sige, on i-click cam. na. Exercise na muna yung mga Yan, fingers. On yan, cam. Eh, yan. Galing, galing. Konti na lang. Nakaka-pressure naman sa 8 natitira, hindi mag-on cam. Nakaka-pressure. Pressure ako para sa inyo. Ay, ko po. Si, Kapitana, nag-on cam na. Balking yan si Kapitana kasi payatot na eh. So, hello, magpapadagdag ng Kapitana. Good evening. laman yan. Ito. Blossom. Pwede ka ba magtanong? Na-miss ko to. Yan, magtanong ka or magbigay ka ng takeaway mo doon sa session natin. On kami, natitira pa ha, na 6. Naka-mute kayo, TL. Hello. Ayan, okay na po. So question, actually this is very timely kasi I'm about to revamp my online portfolio. So, and yun nga, and yung thing that I'm putting off for quite a while, yung diet. Hello. Ayan. So first po is kay Miss Iza. So ang takeaway ko kay Miss Iza is yung paggamit niya ng chat form dun sa contact section ng website. Kasi ang alam ko kasi sa ibang website, ano tawag dito? Like Wix, ganon. Kailangan mo ng plugin. That's what they call it. Pero yung sa'yo parang URL lang, tapos nag-work siya. Ayun, game changer yun for me. Hindi ko pa siya na-try actually. Nakikita ko na siya and they use it sa Canva. Hindi ko pa lang figured out how they apply it. Tapos sa Jotform pala yun. So, that's my takeaway po dun kay Miss Isa. And ang galing ng ang galing ng presentation. Saka yung mga tips, very practical and ano na siya, parang pangsabak na agad talaga siya ng client getting activity. So, yun po yung takeaway ko kay Miss Iza. Ayun. And then, kay Miss Wendy, I have a question. I have a question. Kasi, parang for someone na, okay, I'm being honest right now, for someone na
talagang intentionally putting off talaga yung parang, alam mo yun, kasi ang hirap isingit when you're buried into the client work. Parang, ang pahinga mo na lang yung bio break, parang ganun na lang minsan. Mm. So, pag mag-workout ka pa, parang feeling ko maubos na yung energy. So, yung nire-reserve ko para sa workout, parang nire-reserve ko na lang siya para dun sa client Pahinga. work, ganyan. Ah, So, ayun. So, ano po yung mai-advise ninyo for someone to, get into the action without, kasi feeling ko overthinking din yun on my part and yun nga, deliberately avoiding deliberate talaga. So, parang, ano po, motivation or tips man lang for someone who's, para lang din maging consistent sa pag-show up dun sa area na yun. Ayan. sa akin kasi, at, la, medyo cliche man siya pakinggan, pero you always go back to your biggest why. When, bakit ka magsa-start? Bakit mo iyaan yung sarili mo is ganito? Eh, ayun, kung alam mo naman kasi yung benefits niya for you, ano yung nagpo-hold? Ganun. And ano siya, siguro tingnan mo siya on level, hindi lang physical yung effect. Once you experience it yourself. And yung pagiging consistent, yung motivation kasi, di ba sabi, hindi ka dapat nagre-rely po. Kasi nawawala. As in talaga, totoo yun. Yung may times na ayaw mo nang mag-work. Pero kung nagiging habit mo na siya, part na siya ng buhay, mamimiss mo yun eh. Nahanapin mo na. Parang autopilot na. Tsaka yung mga kailan mag-workout ng 2 hours, 3 hours sa gym para maano. Kung nga, minsan less than 1 hour lang. 1 hour lang. Kasi it's much better kaysa wala talaga. At least you work out. At least you try na kahit maglakad lang. Ganyan. Ayun. Ayun. Thank you, Miss Wendy. Thank you, Miss Isa. That's all for me po. Thank you so much. Ayan. Tawag pa tayo isa, Glenn. Ito, interesado din to mag-walk. Sama nga to sa April 5 eh. Tapos kakain Ayun. tayo, di ba guys, after natin mag-walk. Ayan, tawagin natin. Ay, biglang umalis. Biglang umalis. Saray ko po. Sis Arlene. Ayan. Pasalitain natin to. Hello guys. Hello guys, Hindi pa okay yung boses ko kaya sorry talaga Sisi, hindi ako nakapag-push through. So yun, thankful ako naka-attend ulit ngayong gabi. So super, ay gusto ko mag-connect sa dalawang to. Gusto ko maging ano kayo, bestie. Sorry, Kasi, na-miss kita kay. oo. Kasi kay sis, isa naman, sobrang aminado ako, wala talaga akong portfolio. Wala, ewan ko tamad lang talaga ako or something ganun. Kasi ayoko lang kasi mag-isip ng kung ano-ano kasi di ba sabi nga, ay, wag mag-overthink. So para sa akin kasi pag portfolio is wala pa siya. Wala pa talaga ako. From nag-start ako freelancing, hindi talaga ako nag-create ng portfolio ko. So nung makita ko sa'yo, shucks, parang kakaiba to, parang pag ako si client, hired ka na agad. Kasi parang, ano siya, grabe, ang galing, parang hindi ka bookkeeper. Parang ano na, parang website, nag-create ka na ng web. So sobrang thankful kasi grabe yung learnings na tinuro mo, walang hold back kasi meron kasi iba na pag nagtuturo, alam mo yung hindi buhos-buhos ng blessing magturo, parang takot malamangan, pero kayo, wala, parang grabe. Grateful na nandito kami lahat, or lalo na ako, thankful. So, looking forward na magkikita tayo, yon. So, gusto ko maging kaklose kita, joke lang. Lahat kayo nandito. Tapos kay Sis Wendy, sis, yun, nakita tayo sa Mega Mall. Alam ko, sexy ka na dun, pero ngayon, mas lalo kang gumanda at sumexy. Grabe ka. Kakaiba ka. Yon. Super, gusto ko na tuloy magpapayat. But ako, yung ano ko, weight ko, nag-stop. No, kailangan ko na talaga.
makipagkita kay TL Mel tsaka kay Wendy. So, yun kailangan talaga natin yung health talaga natin kasi yun kapag hindi tayo pag nakikita kasi natin yung itsura natin sa salamin tapos hindi tayo satisfied, parang nasisira na rin yung araw natin. Alam mo yung gano'n? So, kahit aminin man natin yung ano natin, yung weight natin, kasi may ano din kasi yun eh, may effect din kasi yun sa may mind natin. Yung parang, ay, yung kahit umupo tayo, tapos yung fats natin is ang kapal, ang kapal joke. Parang ganun talaga kasi stomach in lagi, no? So, nawawala yung confidence natin. Kahit yung client work natin hindi na natin naayos yung paggawa. So, o kaya yung pag-get yung client natin or yung motivation natin nawawala. So, kailangan kasi talaga, yun nga, nandito ka, self-love talaga. Kailangan, pag nakikita natin yung self natin sa mirror, proud ka sa itsura mo, proud ka sa naiisip mo. Kasi, di ba, yung sabi nga nun sa ano natin, yung sa may tanay, di ba? Kung ano yung katawan mo, yun nagre-reflect din kasi yun yung kung ano sa mind mo. Tapos, pag hindi ka kumilos, nababawasan ka ng oras, ng buhay. So, kailangan talaga exercise tayo kasi gusto natin mabuhay ng matagal. Yon. Tsaka na-enjoy natin yung buhay natin kasi minsan nga lang tayo mabuhay. Isang beses lang pala. So, kailangan is um, mahalin natin yung buhay natin at saka yung sarili natin. So, yon. Thankful TL Mel kasi yon. Na-invite mo silang dalawa kasi super ano sila, valuable talaga, grateful nandito yung dalawa na to. At saka nandito yung lahat, si Blossom, yung makakilala ko din. So yun, looking forward sa quarter 2 pala. Kayang-kaya natin to kumuha ng client maging sexy, yon. See you sa may April 5. Magpapasexy tayo. Yon. Thank you. Okay, Glenn, balik ko na ulit sa'yo. May napilit tayong dalawa, okay? Yes naman, may napulot tayo. Ang dami natin napulot doon. Kaya nga dito sa bahay, bawal ng medida noon. Ano yung medida? Yung tape measure. Dahil nung lumalaki na ang mga tiyan, waistline, di ba? Ay, ayoko na yun. Pero ibabalik. Kailangan maibalik. So, ano ko lang din kanina. Meron akong sinabi kanina. Na baka kasi hindi na ako mag-host. Ayun. Sa susunod. So, ito kasi ang we show up, we rise, we thrive, no matter what role you play. One thing is for sure, women are unstoppable. O, di ba? Unstoppable talaga tayo. And we will learn, be inspired, and most importantly, uplift one another because when women support women, incredible things happen. O, di ba? Yan, paniwalaan natin yan. So, support. Thank you sa inyong lahat. Thank you sa ating incredible speakers for tonight. And before we end, syempre, hindi mawawala. Mag-picture muna tayo, di ba? Sige. Ay, hindi pa rin ako. On cam yung ang 5. Okay, sige. Mag-picture Sige, muna. pa-on kami natin sila, Glenn. Hindi tayo matatapos hanggat hindi kayo nag-on cam. Joke na. Okay, guys. Ako na Asa na? mag-picture. 1, 2, 3. Sige pa. Smiley Lee. Ayan, isa pa. Okay, isang malupitang waki dyan. 1, 2, 3, smile. Gaganda nyo Okay, Glenn, hingan nyo ba ng last words ang ating dalawang cute na speaker? May last words pa ba ang ating mga gorgeous speakers? May mga gustong i-promote or what? Ano bang mga last words natin dyan? Yung Sige sa po, akin Miss kasi nasabi ko Lisa. na kanina, nobela na yun eh. Okay na yun. Kota na. Okay na. Okay na? O, pwede mo na daw gawing service pa yung Oo, dito Oo. libre, pero Baka next pwede kayo time may magpagawa bayad ng na. website kay Isa, 2,000 to 5,000 yung charge niya. Ay, magdi-DM na daw sa'yo. Oh. And of course, si Miss Wendy, any final words to say? Ayun din, para, yun na siguro. Try lang natin.
start lang small. Tapos, ano din, para, gusto ko kasi sabihin na, yung, yung pag-aalaga sa sarili, it's as important as when wanting to earn money. So, ayun lang. Yun po. Yan. Okay. Thank you. Salamat po. Ano bang ano natin, TL Mel? Next webinar po ba? Next week meron pa ba? Wala pa tayong nahatak na bagong speaker. So, okay na muna tayo. Na tayo, Okay. nakalibang topics Standby na lang po tayo. sa ating Standby lang kami. ating page. Ayan. And sa Saturday, yan, kita-kits, ha? Huwag niyong kalimutan. April 5, guys. 4 p.m. na tayo ha, yung wala ng init. Sana walang ulan sa time na to. Thank you, everyone. Hindi daw Thank you, lilindol. speakers. Thank you, Wendy. Bye-bye. Thank Thank you, you. Isa. Thank you, guys. Wait nyo yung replay para sa mga magre-review.